Ang tao na ito mga kapatid, ang pinakamagaling na naging pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay hindi matatapatan pagdating sa pagmamahal ng taong bayan. Siya ang lider na hindi nakatira sa marangyang bula ng kapangyarihan, kundi literal na nakipagkamay at nakinig sa mga pinakamahihirap na Pilipino. Siya si Ramon Magsaysay, ang ikapitong pangulo ng ating republika. Bakit nga ba hanggang ngayon, higit 7 dekada na ang lumipas, siya pa rin ang ginagawang gintong pamantayan o benchmark ng isang tapat at epektibong pinuno? Ano ang mga ginawa niya na hindi na muling nagawa ng mga sumunod sa kanya? Bago naging pangulo, si Magsaysay ay hindi nagmula sa mga kilalang pamilya ng mga politiko o mayayaman. Siya ay isang simpleng mekaniko bago naging bayani ng gerilya noong World War II. Nang siya ay maupo bilang Defense Secretary noong 1950, sinalubong siya ng isang malaking krisis, ang rebelyon ng Hukbalhap na nagbabantang pabagsakin ang gobyerno. Dito ay pinakita ni Magsaysay ang kanyang kakaibang talino. Sa halip na tapatan ng marahas na puwersa ng militar, ginamit niya ang kanyang puso. Alam niyang nagre-rebelde ang mga magsasaka dahil sa gutom at kawalan ng sariling lupa. Kaya naman naglunsad siya ng programa kung saan ang mga sumukong rebelde ay binigyan ng gobyerno ng sariling lupang sakahan at bahay. Pinatay niya ang rebelyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng hustisya at pag-asa. Dahil dito nakuha niya ang buong tiwala ng masa. Nang manalo siyang pangulo noong 1953 sa isang landslide victory, ang kanyang unang ginawa ay kinagulat ng buong bansa. Literal niyang binuksan ang pintuan ng Malacanang Palace para sa mga ordinaryong mamamayan. Noong panahong yon, ang palasyo ay eksklusibo lamang sa mga mayayaman, aristokrata at mga banyagang opisyal. Pero sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga magsasaka na nakayapak, mga mangingisda at mga tsuper ay malayang nakakapasok upang direktang magsumbong sa kanya ng kanilang mga problema. Doon din isinilang ang kanyang tanyag na kasabihan na he who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, ang mga kapangyarihan sa lipunan ang dapat na mas pinoprotektahan ng batas. At seryoso si Magsaysay nang sabihin niyang walang sino man ang nakakataas sa batas, isang bagay na halos imposibleng makita sa mga politiko ngayon. May isang tanyag na kwento kung saan ang kanyang opisyal na sasakyan ay pinatigil ng isang traffic enforcer dahil lumabag sa batas trapiko ang kanyang driver. Nang makita ng pulis ang plaka at marehistro kung sino ang sakay, natakot ito at mabilis na nagsalot sabay sabing, "Pasensya na po Mr. President, tuloy na po kayo." Pero ano ang ginawa ni Magsaysay? Tinanggihan niya ang pribilehiyo. Pinilit niya ang pulis na isulat ang tiket at multahan siya dahil ayon sa kanya ang batas ay batas at walang sino mang opisyal ang may VIP mentality. Bukod sa kawalan ng pribilehiyo, matindi rin ang kanyang galit sa tinatawag nating nepotismo o ang pagpabor sa mga kamag-anak sa gobyerno. Noong siya ay naging presidente, pinagbawal niya sa lahat ng kanyang kapamilya na pumasok sa anumang transaksyon sa pamahalaan. Katunayan, nang malaman niyang ang kanyang sariling tiyuhin ay may kontrata sa pagbiyahe ng uling para sa gobyerno, personal niya itong pinakansila upang maiwasan ang issue ng favoritism. Ang kanyang kapatid naman na isang abogado ay tahasan niyang pinagbawalang kumuha ng mga kliyenteng may kaso o negosyo sa gobyerno. Para kay Magsaysay, ang kapangyarihan ay hindi negosyo ng pamilya. Dahil sa kanyang matinding prinsipyo, takot na takot ang mga korap na opisyal sa kanya. Kilala si Magsaysay sa paggawa ng mga surprise inspection. Bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa mga malalayong munisipyo o opisina ng pamahalaan kahit madaling araw para tignan kung nagtatrabaho ng maayos ang mga kawani. Katunayan, may isang kwento ng isang lokal na postmaster na umamin noon na tuwing natutokso siyang kumuha ng pera sa kaha dahil sa kagipitan, bigla niyang naaalala si Magsaysay. Natatakot siya na baka sa gitna ng gabi ay biglang bumukas ang pinto at naroon ang Pangulo para hulihin siya. Ang takot na ito sa pinuno ang nagdulot ng disiplina sa buong sistema ng pamahalaan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang Pilipinas ay nakaranas ng isa sa pinakamatatag at pinakamalinis na pamahalaan. Halos magkapantay ang halaga ng piso at dolyar, mababa ang presyo ng mga bilihin at mabilis na umunlad ang agrikultura sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga poso sa mga liblib na baryo. Kilala rin siya sa pagbabawal na ipangalan ng mga kalsada, tulay at mga gusali sa mga buhay na politiko, kasama na ang kanyang sariling pangalan. Ngunit sa gitna ng kanyang maningning na pamumuno, isang malaking trahedya ang yumanig sa buong bansa. Noong March 17, 1957, sumakay si Magsaysay sa opisyal na eroplano ng Pangulo, ang Mount Pinatubo, pabalik ng Maynila mula sa Cebu. Sa kasamaang palad, bumangga ang eroplano sa Mount Manunggal sa Cebu na naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan sa edad na 49. Ang buong bansa ay nagluksa sa isang antas na hindi pa nakikita noon. Milyon-milyong Pilipino ang umiiyak na lumalabas sa mga lansangan sa kanyang libing upang ihatid ang kanilang itinuturing na idolo ng masa. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa puso ng bansa na tila hindi na kailanman napunan. Kaya naman kapag pinag-uusapan natin ngayon ang katangiang dapat mayroon ng isang pinuno, hindi natin may iwasang balikan ang pamana ni Ramon Magsaysay.
Itinatak niya sa kasaysayan na ang tunay na kapangyarihan ng isang pangulo ay hindi nasusukat sa tindi ng kanyang mga bodyguard o sarangya ng kanyang opisina, kundi sa kung gaano siya kalapit sa sikmura at puso ng kanyang mga pinamumunuan. Siya ang patunay na posibleng maging isang makapangyarihang lider ng mananatiling tapat, malinis at mapagpakumbaba. Kung ikaw ang tatanungin kapatid, may makakapantay pa kaya sa uri ng pamumuno na ipinakita ni Ramon Magsaysay sa ating henerasyon ngayon? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa pinakamahahalagang aral ng ating kasaysayan, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento. Peace out!